Noon pa man ay sinisisi na ho, no, na direkta ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong si Senator Francis Kiko Pangilinan. Ito ay kaugnay ng kanyang pangunahing akda dito po sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. At ayon po kay nooy Pangulong Duterte, ito ang dahilan kung bakit tumaas yung bilang ng kriminalidad dito po sa ating bansa. Kaya ngayon, nauulit ho ito at muli nabubuhay itong mga naunang pahayag ni dating nooy Pangulong Duterte dahil sa ito nga ho yung nangyari na insidente diyan po sa Tacloban City na kung saan ay ang dami ho, 3 ho ang namatay na estudyante at matapos na mamaril yung 2 estudyante na minor de edad. At ngayon, pinag-uusapan ngayon, hindi raw pwedeng basta-basta nakasuhan at makulong ito hong 2 minor de edad na namaril diyan po sa eskwelahan, no, sa Tacloban City. So dito ho, mga kababayan, ay kaya't lumulutang ngayon kasi base po sa Pangilinan Law, ito hong criminal liability masyadong mataas. Kaya dapat ibabaho ito sa 12. 12 anyos. Kaya ngayon, pinag-uusapan na ngayon na dapat maibaba sa 12 at muling nabuhay nga itong issue na nooy sinisisi ni Pangulong Duterte. Ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Yung mga involved dito po sa pangyayari na pamamaril diyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City, yung isa po 14 anyos at ang isa naman ay 15 anyos. At 3 estudyante po ang namatay ho rito at ikinasugat ng 5. So ito po ay hindi biro at kaya ngayon ay muling nabubuhay. Kaya nga itong si Senator Robin Padilla, binabanggit niya dapat na amiyandahan kaagad itong batas na ito kasi matagal niya isinusulong mo ito. Ito pakinggan ho natin at parang tamang-tama akma talaga sa pangyayari ngayon. Yung mga naunang pahayag na nooy Pangulong Rodrigo Duterte tungkol ho rito sa Pangilinan Law na ito na kung saan ay ang pangunahing may akda ay ito pong si Senator Kiko Pangilinan. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan at balik tanaw ho tayo sa naunang pahayag nooy Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Ito, panoorin natin. May isang senador, Pangilinan, noon below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. Below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper na, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan Law. Hindi ka makulong. Kung yung 15 years old, papasok ka ng bahay, sasaksakin ka, patayin ka, tapos kunin mo yung kinuha yung pera. Pagdating doon sa stasyon, sabihin ng police, report ng recorded, go where you want. That increase the number of crime tenfold. Fiscal na ako noon. Sabi ko, napakagagong. And the Congress that went along with it. Yung mga abogado, tanungin ko siya, buhay pa man kayo. Yung members of the Congress, hindi ba ninyo binasa ng gusto yan? Kaya doon nagsimula ang pulis na magsabi, minor yan, huwag yan. Hindi yan.
Kaya lumalaban. Even if it's a minor, and it's a grievous offense, dadalhin talaga sa estasyon yan for recording. Kasi may complainant eh. Hindi mo pwedeng bitawan dyan na basta-basta palakarin mo lang. Even if they are minors, but even if there is a Pangilinan law. Actually, wag kayong bumoto. Ang dalawa lang yan. Gordon pati Pangilinan. Matagal na yan dyan sa Senado. Tanggalin ninyo yan. Kaya yan talaga ang mga, ito siguro, pareho lang utak. Ito si Pangilinan, talagang hindi niya ginamit yung utak niya. Nag-seminar sa Harvard, paano yan? Pagbalik, American law na. Ang sa American law, the minors are not released back to the streets. There is a halfway house where they are detained there until a judge would decide na sinunod niya ang batas ng Amerikano, wala man tayong halfway house. So anong ginawa? Dito, pag naaresto, they are brought to the DSWD. Because galit ako Galit ako kay Pangilinan, actually. Hindi galit na Hindi galit na ganoon talaga ako pag nasanay, mayor. Yung helpless. Helpless ang public. Helpless ang gobyerno. It's actually catch-22. Pag inaresto mo ang pulis, ang ikulong niya, ayun, ang pulis mo, ang karamihan dyan, actually ganito. Alam mo bakit ang pulis hesitant? Allow me this time to give you some inner thoughts sa gobyerno. Ang pulis, pagka sinabi minor, hindi na pupunta yan. Kasi yun ang pulis, sinong nag-hold up? Kasi ilang taon yun? 13, 14. Wala yan. Arestuhin na. They cannot even force the child to bring to the station. Kaya lumaki yan, marami yan sila. Yung nakikita mo noon na, hanggang ngayon, yung kinukunan ng TV na naki-snatch tapos tumatakbo. Yun ang dahilan dyan. Kung mayroon man alam mo bakit sa totoo lang. Hindi ko talaga naintindihan. Mayor ako noon, I have criticized Pangilinan almost, talagang nagmumura na rin ako kasi galit ako. Okay na sana yung below 9, wala talaga yan. Baski anong gawin man, baski sunugin ka niyan, okay lang yan. Hindi mo talaga above 9, below 12, tignan nilang kung may malis ba. Gaya ng rape, 12 years old, o acts of lasciviousness. Pero yung petty crime na nakaw-nakaw dyan, ako nung fiscal ako, dinidismiss ko. Kasi, nakaw-nakaw lang, nakaw ng Pero nung yung mga above 12, below 16, may indeterminate sentence. Nagtitimpla kami. Para i-recommenda namin. Pero ito, haros. Pagdating sa Pangilinan Law, below 18. 17 years old, patayin nila 16, 17. Pasukin ka sa bahay at saksakin kayong lahat. Kunin yung pera ninyo. Babay. Ganon yan. Kasi kayo mga rape, kita mo yung mga bata. Kahay sa drugs. It's a new year. Let me dwell dito sa
from the standpoint of the executive department. Yan ang ngayon, sinong pinapadala ng droga? Itong human rights na itong makinig kayo. Sinong runner nila sa droga? Mga bata. Bigay sa kanila, sabihin niya, ibigay mo sa tao doon nakatindig. In the process, pag nahuli na interdict, kasi may nag-report, o alam na ng nakuha yung shabu. So, pagdating ng ilang taong ka, 16, umuwi ka na. Alam mo, ang sindikato niyan, magdala ng photostatic copy ang itong mga runner nila. Pag aristo ng police, yung birth certificate ko, tignan mo. Ganon kalala ang ginawa ni Pangilinan. Now is as good as any other time to talk about it. It affects our safety, our interest, the safety of our children. Kaya nag-hit-hit na yan. Ang bayad niyan, sige, bigyan ka. Ito, mag-hit-hit ka. Tapos i-deliver mo yan dyan sa mga bahay na yan. Yan nagkalala yung problema ng buti sa Davao kasi may program ako every Sunday. I talk to the people. I communicate with you, all Filipinos. Na ganun ang sitwasyon. Ang nanaglaro dyan, mga kriminal, pati ang mga bata ginagawang kriminal at binibigay ng so that may craving ang bata, the trabaho niya is the career. Kaya ako galit talaga sa droga. Yung ICC, sabihin ko sa kanila, galit talaga ako sa droga. Yan ang statement ko. O yan po ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Yung kanya sinabi yan, nooy Pangulo pa ho siya at kanyang kinakastigo. Ito pong si Senator Kiko Pangilinan. So kasi ang naging dahilan ho, mga kababayan, dahil dito sa Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344, kapag minor de edad ay hindi po pwedeng kasuhan eh. Kaya nangyayari ho, mga kababayan, yung mga minor de edad sa mga nakaraan, ay ginagamit po yan ng mga sindikato. Bakit to? Kasi hindi po sila pakakasuhan, di ba? At ang nangyari, halimbawa, gagamitin ka ng sindikato, alam na ng minor de edad eh. Yung kanyang karapatan bilang minor de edad na, hindi niyo pwede kasuhan ha, minor ako. So, ang naging kalakaran ho, kapag nalaman ng police na minor, ay wala na, pababayaan na. So, ganun ho. Pero bagamat sinasabi po ni dating Pangulo Duterte, kasi kinopya ho ito ni Pangilinan diyan po sa Estados Unidos, na kung saan yung mga minor hindi naman ho pinapakawalan, pinapabalik sa kanilang tahanan, kundi may mga halfway house at para doon sila talagang tingnan at i-reforma. Pero dito sa Pilipinas walang ganoon Kaya nangyayari pagdating sa presinto, di ba, ang dami mga snatcher. Iba, ginagamit ng mga sindikato sa droga, di ba? Nagdi-deliver ng kung ano-ano. So, yun nga po, at kung kaya tataas talaga yung kriminalidad. Pero dito ho ay nagbabangong puri at nagugas kamay. Ito hong si Senator Pangilinan. At sabi niya, kanyang nilinaw na hindi raw po tama ang paniniwalang walang pananagutan ang mga batang nasasangkot sa mabibigat na krimen. Kasi sabi niya, mapapanagot naman daw yung minor de edad na nagkasala. So, yun po, ipinaliwanag po ni Pangilinan. Ito tignan natin, panoorin at pakinggan nyo ho yung pinapaliwanag niya. Na bangamat may espesyal na proseso para sa mga batang lumalabag sa batas, hindi ito nangangahulugang wala na anyang magiging pananagutan. Yun ho. So, meron daw po pananagutan itong mga minor de edad at again din po yung mga magulang. May tungkulin naman ang pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD at iba pang ahensya na magbigay ng suporta sa mga biktima sa kanilang pamilya. So, yun ho.
mga kababayan. Pero hindi kasi ngayon ang nangyari, pag minor de edad pinapakuwalan na po ng pulis eh. Kasi parang ang masaklap po nito mga kababayan alangan naman isama mo yun sa mga pangkaraniwang bilangguan na talaga mga kriminal yung nakakulong. So, 'di ba? Lalong baka mas matuto pa ho ng kalokohan, di po ba? Ito hong mga bata. So, pero dito kapag mga mabibigat ho na kaso, dapat ho ngayon mga kababayan talagang siguro panahon na para ibaba sa 12 anyos yung criminal liability ng mga minor de edad. Bagamat ito, katulad do, sinasabi ho ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, ang sabi niya ay nagsisilbing wake-up call ang trahedya at hindi lamang para sa mga opisyal kundi lalo na para sa mga magulang at guro. So, kinakailangan daw tumulong daw ho ang mga guro at disiplinahin yung mga estudyante at siyempre mas mangunguna ho dyan yung magulang, di po ba? So, yun po ang binabanggit at maging ito pong si VP Sara Duterte, ang sabi niya, wake up call ito. Kasi mukhang nagkulang sa intelligence ang PNP sa mga nangyari kasi alam nyo, kaya nabanggit ho yan ni VP Sara Duterte kasi lumilitaw ho isang buwan. Lumilitaw, alam nyo ho ba na isang buwan pinagplanuhan ng 2 bata? Ito hong krimen na ito. At sa mga nakaraan, nagpo-post pa ito sa kanilang social media. Kasi ganun ho mga kababayan talagang, di po ba? Ito ho, may binabanggit, ito hong si PRO, Police Regional Office 8, Regional Director, Police Brigadier General Jason Capoy, na ang sabi ay mahigit isang buwan umanong pinagplanuhan yung pamamaril ng 2 estudyante diyan po sa San Jose National High School. At biro nyo, so tama ho rito si BP Sara kasi parang hindi natunugan. So parang nagkaroon po ng pagkukulang dito yung ating mga intelligence officer, di po ba? Dapat binabantayan ho nila yan At sabi ho, at bukod ho dyan sa pinagplanuhan, nakita yung kanilang convo, yung conversation mga kababayan, na kung saan yung isang estudyante, alam na alam yung kanyang karapatan na siya ay minor de edad at hindi sila tuloy ang makakasuhan at pakukulong ng habang buhay. At yung isa naman ay sinasabing nalulong dito po sa gore box na tinatawag yung sa barilan So, isa po yan sa talagang masasabi na dahilan kung kaya't nagkaroon po ng ganitong insidente. So, tapos na ho yan at siyempre wala namang sisihan. Pero sabi nga ni BP Sara, wake up call. Tama. Panggising sa lahat po at ng mga otoridad para wag na po maulit ito hong pangyayari ito. At higit sa lahat, siguro sana sa lalo madaling panahon sa muling pagbabalik ng sesyon ng 2 kabulungan ng Kongreso ay maamyandahan ito hong batas na ito. Kasi sa mga nakaraan, sabi ho ni Noy Pangulong Duterte, noon 9 anyos, tapos hanggang 12, may discretion ho yung mga piskal yung mga prosecutor na kung kakasuhan o hindi. So, depende ho sa mga pangyayari at yung bigat ho ng krimen. Pero dito wala ho sa ginawang Pangilinan law na ito. So, yun lang ho mga kababayan at sana talagang lahat po ng mga eskwelahan, alam niyo ho, hindi lang ho ito nangyari. Sa Cavite may nangyari rin ho doon na pananaksak ng isang estudyante. At alam niyo ho, dito po sa mga eskwelahan, kasi ito may binabanggit daw kaya raw siya nagalit din yung kanyang gupit. Mukha raw mukha raw ari mga kababayan, kaya nagalit ho. So, dito ho, lumilitaw ho at talagang yung mga pambubuli ho, dapat nababantayan. Alam nyo, nagiging palamuti lang po ito sa mga eskwelahan dito po sa ating bansa at bigla na lang nagigising yung ating mga otoridad kapag meron na pong nangyari na tulad ho nito na pamamaril. So, bigla ho silang,
yung ganun ho, wake up call nga ho talaga, nagigising ho sila. Pero may batas na ho na dapat ho talaga ay ipinapatupad at sana wag na po maulit. Ito hong pangyayaring ito, mga kababayan, biruin nyo, tagal na ho, sa panahon pa ni Pangulong Duterte, kanyang sinisisi na. Ito hong si Senator Pangilinan, dito sa kanyang panukalang batas na iniakda. Yung pala, talagang mauulit. Ito, nangyari ho ito, matindi ho ito, di ba? Itong pangyayaring ito. Kasi sa mga nakaraan, wala ho Madalas ho, nababalitaan lang ho natin ito ay sa Amerika, di ba? May mga sumusugod sa eskwelahan o sa mga mall, sa mga mataong lugar, tapos biglang namamaril. Dito ho, siguro panahon na para baguhin at amyendahan ito hong saligang batas na ito. O itong Republic Act. Ito hong may kinalaman dito po sa criminal liability ng mga minor de edad. So, dapat lang ho, siguro panahon na para ayusin at para naman magkaroon po ng, sabihin natin basihan at talagang pag-aralang mabuti. Kasi alam nyo ho, ngayon, 10 taong gulang, buo na ang isip dahil sa mga napag-uusap, sa mga sa internet, kung saan-saan, buong-buo na po yung kanilang kaisipan. At isa ho sana sa pag-aralan ng ating gobyerno ay itong striktong social media ban sa mga 16 anyos pababa. Kasi nauna na ho dyan, yung Australia. Tapos ngayon, sumunod na ho, may mga ibang sumunod sa Europa. At dito sa Asia, yung Malaysia ho, mga kababayan, sumunod na. Sana ipatupad ho yan sa mga bata. Dito ho, 16 anyos, kapag meron kang account, tanggal, iba-block ho, di po ba? So, yun ho, yun, makakatulong ho ito. Kasi alam niyo ho, kapag masyadong malaya, lalo na po yung mga minor de edad, kumbaga sa mura pa yung kanilang kaisipan, may mga napapanood ho sila na hindi ho nila malaliman, masyadong malaliman na naiintindi, iba ho ang kanilang nagiging pananaw. Di po ba? So maganda ho, ipagbawal na ho yan, di ba? Yung mga katulad sa Australia, bawal ang TikTok, Facebook, YouTube, lahat ho ng mga social media. Sana ho dito ho sa atin may makaisip po na kung saan ay yung ating mga mamabata, hindi lang puro politika ang inaatupag, di po ba? Pag-isipan nyo rin ito na magkaroon ng striktong social media ban. Pagbabawal ho sa mga kabataan, 16 anyos pababa, at sigurado ho na makakabawas po ito sa mga ganyang krimen. At yung mga bata talagang, alam nyo hindi lang ho ito sa mga sa mga karahasan marami rin ho ng mga bata na dahil dito sa social media ay kinikitil po nila yung kanilang buhay. Di po ba? Marami hong ganon kasi meron ho ng mga bata, nakikita ho nila sa kanilang sa social media, sa Facebook o Instagram. Yung kanilang kaklase, sarap ng buhay, nakakapag-abroad, nakakain sa masarap na restaurant, kung ano man, tapos sila hindi. Siyempre, nadidepreso Bakit ganito ang buhay namin? Pare-parehong kami tao. So, yun lang ho mga kababayan. Okay, so yun lang ho. At magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At para po, kung ano po ang masasabi nyo rito sa ating pinag-uusapan na may kinalaman dito po sa Pangilinan Law, na noon pa binatikos na pala ni Pangulong Duterte. At ganyan din po itong sana maibsan ho at mapigilan itong nangyayaring karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Maraming salamat at paki-subscribe lang po sa mga bago lang po sa ating channel at sundan nyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.